Hi guys, another day, another video. Ngayong araw nga pala guys ay napagpasyan ulit namin umakyat dito sa Mount. Mapasana all ka na lang talaga guys dahil yung sports car pinangahatak ng trailer sa kayang jet ski. Grabe, dito lang yan sa Mount. Kadalasan kasi dito nakapark ang mga sasakyan nila lalo na ang mga nag-water activity. Meron nga palang dalawang cruise ship na nakadaong ngayon dito sa port. Kaya naman buhay na buhay ngayon ang Mount dahil sa sobrang dami ng mga turista na namamasyal. Lulan nitong dalawang cruise ship. Ngayon nga lang pala ako makakita na halos sabay dumaong dalawang ito dito sa aming lugar. Dami nga rin palang camper van at mga nagtatayo ng kanilang mga tent dito sa may paanan ng bundok. Kaya naman pati yung sikat at famous na ice cream ay pinipilahan ng mga turista para matikman kung gaano kasarap ang lasa ng Copenhagen ice cream. Sobra kasing sarap nito guys. Madalas kaming bumibili dyan dahil sa mga masasarap at sobrang tamis ng mga flavor. Sinimulan na nga namin umakyat guys. Dito nga pala kami dumaan sa kabilang gilid ng bundok. Dahil sabi ni Rex mas maganda daw dito at challenging. Dahil nakadaan na siya dito noong nakaraang akyat namin. Nagiwahiwalay kasi kami ng daanan at dito pala sila dumaan pababa. Umpisa pa nga lang ay hagdanan agad. Gusto kasi namin maging active lifestyle lalong-lalo na sa pagdidieta. Hindi naman na kasi tayo bumabata kaya naman kailangan na natin mag-exercise. Ito kasi yung New Year's resolution namin kaya kailangan namin gawin. Hindi mo kasi sinamahan ng pagkilos walang mangyayari. Kailangan ng gawa para matupad lahat ng ating kahilingan. Ilang minuto pa nga lang kami naglalakad pero kita nyo naman labas ng aking mga pawis. Madami nga rin palang naglalakad, nagja-jogging ang aming mga nakasabayan sa mga oras na yan. May mga bata, matatanda at buong pamilya. Sobrang family-oriented nga pala mga tao dito. Bukod pa dyan, mas madaming oras ang inilalaan nila sa kanilang mga pamilya. Family time talaga kung tutusin. Habang papakyat nga kami ay tanaw na namin ang ganda ng paligid at ng samahan pa ng mapuputing buhangin, malinaw at malinis na tubig dagat. Madami nga rin palang naliligo dyan guys, tamang-tama sa ganda ng panahon dahil mainit at malamig ang hangin. Nagtataka kami minsan dahil ang mga tao dito gustong-gustong magbilad sa araw para mangitim. Samantalang sa atin kung ano-anong mga produktong pampaputi ang mga binibili, mga ginagawa at ginagamit para lang pumuti. Pero dito mas gustong-gusto nila ang magbilad sa araw. Sino kasama? Sila Jerry at si Edward, dyan lang sila sa baba, umikot lang eh. Anong ginawa? Hindi niya lang kaya sumabay sa kakatawang ko. Oh? Yabang lang. Yabang talaga. Anong lugar yung puntahan nyo yung hapon? Ano? Ay, nakita Tatlong natin lugar yung yun eh. Isang Tatlong tropa. lugar yun, punta pa kami ng Taupo yun, layo. Hindi ako ng malayo Tapos punta doon. namin, Taupo. Ayan guys, makikita nyo. Napakaganda guys. Ayan, dahil umakyat oh. Falls eh, Blue Spring, tapos. Blue Spring. Makita mo din yung lugar ng caption ng ano ko ron. Blue Spring, tapos yung pangalawa, Bufa? Muka Pulse? Buka Falls. Puka Falls yun Puka doon Falls. pupunta. Ayun yung ano. Plano kasi namin bukas eh. Oo, Aga-aga. Ay, pasok boss. wala pa. Masarap talaga umakyat dito guys dahil bukod sa makakapag-exercise ka na, makikita mo pa yung buong lugar ng Mount na sobrang ganda. Nakita nga rin pala namin yung isang tropa na nag-exercise. Tinanong na nga rin pala namin yung lugar na pinuntahan nila nung nakarang araw. Napakaganda kasi kaya naman parang painting lang yung lugar kaya gusto rin namin puntahan at makita ang Blue Spring. Abangan nyo yun guys sa vlog. Napakaganda nun at solid. Pupuntahan din namin. Patuloy na nga kami maglakad para makarating sa tuktok ng bundok. Totoo nga, puro hagdanan halos lahat ng daanan paakyat dito sa kabilang gilid ng bundok. Medyo challenging nga guys dito. Medyo challenging yung ano. Yung pag-akyat. Kasi masaramihan talaga. Puro hagdanan. Nakakita yung pinanggalingan namin. Yan, hanggang doon. Doon sa baba. Huminto at nagpahinga muna kami dito guys dahil pakiramdam ko para akong hihimatay. Kaya naman hindi na ako masyado mapagsalita dyan. Puro hingal na lang ang maririnig nyo guys. Napakasarap kasi at naparami ng kain nung New Year. Dapat talaga may disiplina sa kain. Habang maaga pa iwas-iwasan ng mga maaalat at matatabang pagkain. Kailangan nating alagaan ang ating mga katawan guys. Alam nyo ba may mga matatanda kami nakasabayang umakyat. Hindi ako magkamali mga edad 70 pataas ang liligsi at nalagpasan pa kami. Guys, naranasan nyo na rin ba yung gusto pa ng isipan mo pero ayaw na ng mga paa at katawan mo? Ganyan na ganyan mismo ang aking nararamdaman sa mga oras na yan. Yan, hagdanan ano naman oh. Yeah. Sigurado talaga. Ayan guys. Napakatarik. Oh, tangay na. Ayan pa. Pahinga muna. Pahinga. Di kaya. Sa wakas guys, malapit na kami. Kasi makikita mo. Nagpas na kami ng ano, kalahati. Ayan.
Hagdanan na naman. So, kaya tuloy tayo ng hagdanan. Ha? Last na? Sabi ni Rex, last na raw to. Sana nga. Yan, tumatakbo na si Rex. Guys, so halos nasa tuktok na kami, pero pahinga talaga, hindi kaya pag in-straight mo. Malapit-lapit na. Siguro yung hagdan na lang. Yung hagdan hanggang dun, sa dulo dun. Yun yung ano, yun yung aakyatin pa natin. Pero talagang pahinga, hindi kaya. Maya ulit. Hagdan ulit. Ikot-ikot na. Yan. So malapit-lapit na siguro. Ha? Lapit-lapit na lang, sabi ni Rex. Konting hangin pa. Yan, siguro dyan na yun. Madami nga ako natutunan habang umakyat dito guys. Kaya naman simula ngayon, pagsusumikapan ko ng baguhin ang aking lifestyle. Nakalimutan pa nga namin magdala ng tubig, buti na lang at nakabili kami ng C2 sa may Asian store bago kami umakyat dito sa Mount. At ulit-ulitin namin umakyat dito palagi. Lalong-lalo na dahil wala naman kami masyadong pasok. Kaya ilalaan namin ang aming mga bakanting oras para sa pag-ehersisyo. Ganon din sa pag-akyat ng mga bundok, hindi lang dito sa Mount. At sa wakas guys, nakarating na kami dito sa tuktok ng bundok. Grabe, sarap sa pakiramdam. Kala ko talaga kanina hindi ko na matatapos akyatin ang bundok na ito. Pero worth it dahil sa mga makikita mo dito sa taas ng bundok ang buong lugar na napakagandang tanawin sa mahampan ng malamig at preskong simoy ng hangin. Tanaw mo lahat ang buong kabahayan sa ibaba, pati na rin ang port ng aming pinagtatrabaho. Nakakapagod man umakyat pero sulit talaga guys. Hindi ko matandaan kung nasa 4 o 5 beses ko palang naakyat itong bundok simula dumating kami dito guys. Sunod naman namin gawin ay ikutin at lakarin ang buong bundok na ito. So, ito yung pinaka-famous na bato dito guys. Nakakalungkot nga lang isipin kasi nakaraan dinomihan nila itong lugar na to. Binaboy nila itong famous na isa ito sa pinaka kilalang bato o Maori stone dito. Dinomihan nila yan. Isa sa mga nire-respeto nila at isa sa mga kinikilala nila ng mga bato o which is Maori stone. Biglang binaboy ng ganun. So pangit. Ayan yung pinaka details guys. Yan yung Maori stone. So ganun pa man, ngayon okay na siya, malinis na siya. Konting pahinga lang yung ginawa namin para magtuloy-tuloy yung pawis namin. Tapos dito naman kami sa kabilang gilid dadaan, which is yung nakikita nyo dati na video ko. Doon kami bababa ngayon. Kung dati doon kami umakyat, ngayon baliktad naman. Doon naman kami ngayon bababa. So yeah, nakapagod pero maganda experience kasi ang daming pawis at ang daming mantika na nalabas namin. Ganyan dalawa ni Rex na kung saan napagkasunduan nga namin na magbawas-bawas ng timbang pati pagkain. So iwas-iwas na rin sa mga junk food at siyempre sa mga fast food chain. Kakabili mo lang ba kanina ng junk food? O nga no. Pero so guys, hanggang dito na lang ang ating video. Tatapusin ko na. So yan yung makikita nyo ngayon dito sa aming lugar, lalo sa aking background. So ayan si Rex. Rex, paalam ka na pre. Bye bye. Bye bye. So yeah, salamat sa inyong lahat guys. Sana natuwa kayo sa aming bagong video ngayong bagong taon. So yan, isang pasilip ulit. Hanggang dito na lang ating video guys. Salamat at ingat kayo lagi. Ganun din sa mga OFW na katulad namin. Salamat.